Mga OFW sa Saudi Arabia, mainit na tinitingnan at binabantayan ng ating gobyerno or ng ating Department of Migrant Workers. Sila kasi guys ang madalas na iingganyo na pumunta dito sa UAE. Dahil ang mga taga-Saudi ang madalas na may connecting flight dito sa Dubai. At imbis na dumiretso sila sa Saudi Arabia galing sa kanilang bakasyon at para sa kanilang re-entry visa, paglapag nila dito sa Dubai para sa kanilang connecting flight, ay lumalabas sila sa Dubai Airport na may daladalang tourist visa or visit visa para dito maghanap ng trabaho na karamihan nga ay mga household workers. Naiingganyo sila ng mga Pilipino na nakikilala nila sa social media kagaya ng TikTok or Facebook na pumunta dito sa Dubai para magtrabaho bilang kasambahay dahil sa alok na magandang trabaho at maraming pahinga, malaking sweldo at kumpleto sa pagkain. At minsan ay inaalok pa sila ng free tablet at cash assistance. Para sa kapakanan naman po ng ating mga kababayan na ang layunin lang naman ay makapagtrabaho sa abroad para sa kanilang kinabukasan at ng pamilya, ay ano po ang ibig sabihin ng third country hiring? Opo, kasi third country kasi yung bansang Pilipinas na kababayan nating OFW, Opo. meron sanang pupuntahan na ibang bansa. Okay. Halimbawa Saudi Arabia, Oh. galing na po siya doon, nagbabakasyon sa atin, Oh. babalik sana ng Saudi, may re-entry visa. Oh. Ngayon, ang biyahe papuntang Saudi via Dubai or UAE, pero may umaakit sa kanila doon na sa Dubai, UAE, na bumaba ng eroplano doon sa transit point. Oh. At doon na magtatrabaho o na tourist arrangement. So, Ay. illegal po yun sa Yes. pananaw ng parehong bansa, ng Pilipinas at ng UAE. At yun nga po, ang tingin namin kasi dito kabayan, mga willing victims itong mga kababayan natin na naaakit sila via Facebook at TikTok. Yun. Pinapangakuan pa minsan ng iPad para lang bumaba ng eroplano at mabaganda raw ang buhay doon. Nako. At wag nang tumuloy ng Saudi. Actually, hindi lang Saudi, may iba pang bansa na pupuntahan sana ng mga kababayan natin. Mga 128 ang bilang natin ngayong taon na ito, Ha? kabayan, na ganito. At tumatakbo sa ating labor attaché sa UAE at Okay. humihingi ng saklolo, humihingi ng tulong, kaya tinutulungan natin kasi na didisgrasya yung kanilang empleyo doon. Eh, sino ho ang nagpapatalon sa kanila? At sabihin Ayun natin nga po. nagpapatalon. Oh. Ito po yung mga illegal agents. Hindi rin po sila rehistrado sa batas ng UAE. Kaya yun nga po, naaakit sila through Facebook at TikTok. Kaya nagbababala po tayo sa ating mga kababayan na wag na pong pumatol sa mga ganito at tumuloy na lang doon sa May re-entry original naman na plano. Di ba may re-entry visa sila? Opo, Oh. may trabaho naman po talaga Anong sila problema? kabayan Oh. pero naaakit sila doon sa iba pang lugar, katulad ng UAE, nalilin lang sila ng mga illegal agents o recruiters doon. Kaya advice lang ho natin ito sa mga kababayan natin kasi ang dami na pong sumasaklolo sa ating Migrant Workers Office sa Dubai at sa Abu Dhabi. So, Kaya't, anong wag nangyayari po sa kanila pagdating doon? Opo, pagdating doon ay hindi pala maganda yung working condition, yung Okay. sweldo, hindi sapat. Okay. At minsan pa ay dahil nga hindi natin kilala yung magiging employer nila, kadalasan po kasambahay mga kababaihan at saka mga kasambahay. Kaya't hindi maganda yung pupuntahan trabaho doon, hindi maayos, hindi Okay. sapat ang sweldo at ang paninirahan, etc. So, At illegal sila. sumasaklolo sila. Yes, yun Illegal pa sila. ho. On top of that, illegal ho yung buong arrangement. Hindi kinikilala ng both the UAE and the Philippine government. So, ang simpleng payo sa kanila, meron naman lang silang re-entry visa papunta ng Saudi, pero naakit sa mga pangako na hindi naman pala totoo at tumatalong silang ibig sabihin, hindi sila dumidiretso ng Saudi Arabia, bumababa sila ng halimbawa layover sa Dubai, doon na, dire-diretso na, inoopera sila ng ibang trabaho. Yes po. Guys, nandito ako ngayon sa Dubai at dito ako nagtatrabaho. At alam ko na ang kalakaran na yan. Kaya hindi ko sinasuggest ang pag-cross country papunta dito sa Dubai dahil napakarami ng napahamak dyan. At hindi kayo agad matutulungan ng ating gobyerno kasi nga undocumented OFW kayo.
At madalas, sinisisi nyo pa ang ating pamahalaan. Napakarami ng mga agency sa Pilipinas na pwede nyong applyan at madalas nga ay wala ng placement fee para legal kayong pumasok dito sa Dubai. Huwag na huwag nyong papatulan guys ang mga nag-aalok na maganda daw ang trabaho dito at kumpleto at marami ang pahinga. At nag-aalok pa ng cash assistance at tablet. Dahil guys, kabaliktaran ang mangyayari or mararanasan nyo dito. Kaya dapat dumaan kayo sa tamang proseso. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para laging updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.